Sumayo nawa ang biyaya ng Diyos sa iyong patuloy na pag-aaral dito sa Hermeneutics. Ito na po ang ika-27 video natin. Sa huling bahagi ay ikapitong video. At sa nakaraan ay tinalakay ko sa atin ang grabeng pandaraya ng kaaway. Naway paniwalaan po natin ang katotohanan yan sapagkat ako naman ay nagbigay ng mga pruweba, mga talata sa banal na kasulatan kung ano talaga ang kaaway ng Diyos, ang kanyang ginawa, ang kanyang patuloy na ginagawa. At kahit nasa atin na ang Espiritu ng Diyos ay kailangang maging maingat pa rin tayo lalo na sinasakyan niya ang kagustuhan ng ating laman. Pagkatapos noon ay pinakita ko sa atin ang grabeng epekto ng kasalanan at yan ang patuloy na binibigyan ng Diyos ng solusyon sa atin at naway patuloy nating maalala ang sinabi ng Mateo 1:21, tawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang tunay na dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos ay upang bigyan ng solusyon ang kasalanan sa tao at ang dahilan din ng pagkakaloob ng Diyos ng Banal na Espiritu ay upang tulungan tayo na maging matagumpay sa kasalanan. Siya ang biyaya ng Diyos, Hebreo 10:29, na siyang tumutulong sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang sumunod na binigyan ko sa atin ng pansin ay ang pagtatatag ng Diyos ng maliit na kaharian sa pamamagitan ng mga salinlahi ni Abraham. At yan ay ang bansang Israel. Kalaunan sa pagdami ng salinlahi ng mga taong ito ay nakita ng Diyos ang malaking kakulangan hanggang sa tuluyan niya ng ipaubaya sa pagkabihag ang kanyang mga pinili. Grabe ang sinasapit nila dahil sa kanilang mga pagsalansang sa mga batas ng Diyos na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ni Moises. At maalala ko yung sinabi ng Hebreo 8:7 na ganito, for if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Nais kong makita niyo ito na bilang kaharian ng Diyos ay napapasok sila sa tipan sa Diyos. Kung maalala ninyo nang ibigay ng Diyos ang mga batas na ito sa kanila, ay doon din naganap ang pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Sinasabi ko po yan sapagkat nais kong makita ninyo ang connection ng pagiging kabahagi ng kaharian ng Diyos at sa pagpasok sa tipan sa Diyos. Sapagkat kung naunawaan ninyo, ganyan din naman sa atin sa New Covenant. Kapag tayo ay pumasok sa paghahari ng Diyos, ay nangangahulugan din yan na tayo ay nakipagtipan sa Diyos at yan ay sa pamamagitan naman ni Kristo. Si Kristo ang hari sa kaharian ng Diyos, nakipagtipan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kaya nga tayo nagkukumunyon at diyan ay makita natin ang napakahalagang pinapapilan ng kanyang mga utos o kaya ay mga batas. Sapagkat ang mga utos ni Kristo para sa kanyang mga pinagaharian ay siya ring mga provision ng covenant ng Diyos sa atin. Kaya minsan pa ay nais kong sabihin sa inyo na kapag kayo ay hindi nagtuturo ng mga batas ni Kristo, ay nangangahulugan yan ng paghadlang sa mga tao na pagharian sila ng Diyos talaga. Pero kung babalikan natin, itong sinabi ng Diyos na ito, sa pasimula ng verse 8 ay sinabi niya, but God found fault with the people and said, diyan ay makikita natin na ang Diyos ay nangako na makikipagtipan siya ng panibago sa mga Israelita dahil sila ay may kakulangan. Ano nga ba ang kakulangan? Ang kakulangan ay hindi sa tipan ng Diyos. Ang kakulangan ay nasa mga tao na hindi nila kayang isakatuparan ang mga batas ng Diyos sa kanila. Kaya nga't sa New Covenant, ang ginawa ng Diyos ay ipagkakaloob ang kanyang banal na espiritu sa mga katipan niya bilang kanya namang selyo. At kung papansinin ninyo,
na malayong mataas ang mga batas ni Kristo sa mga batas ni Moises. Hindi mo talaga kakayanin ang mga batas ni Kristo kung hindi ka magtataglay ng Espiritu ng Diyos. Unang-una diyan ay kung hindi mo yan alam ay nailihis ka na ni Satanas. At sinasabi ko yan sapagkat alam naman natin na ayaw ni Satanas na gawin nating hari si Kristo sa ating buhay. Huwag tayong pakasangkapan sa Kanya. At sa kawalan ng banal na Espiritu, ay siguradong hindi natin maisakatuparan ang mga batas ni Kristo. Kaya kung babalikan ninyo yung lagi kong ginagamit sa inyo na talata sa Ezekiel 36 verses 24 to 27, ay kasama yon sa pangako ng Diyos upang tulungan ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga tinanggap sa pagsasakatuparan sa mga batas niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At nais kong sabihin sa inyo na nagawa na namang dayain ng diablo ang bagay na ito na alam niyang napakahalaga sa paghahari ng Diyos sa tao. Binago niya ang disenyo ng Diyos sa mabuting balita, pero ang tunay na dahilan ay upang hindi magkamit ang tao ng Espiritu ng Diyos dahil alam niya na dating anointed na walang kakayanan ang tao na isakatuparan ng kalooban ng Diyos maliban sa siya nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. So bumagsak ang kaharian ng Israel. Pero lahat ng yan ay napagplanuhan na ng Diyos noong una. Ngayon, sa bagong tipan na ito, na hindi na lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng tao, ang ikinaganda nito ay ang pagtataglay nila ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi masunurin sa mga batas ni Kristo, sasabihin ko sa iyo, meron kang malaking problema na maingat na pagsasakatuparan sa mga batas ng Diyos, sa mga salita ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo na kahit pag-aralan mo pa ang mga batas ni Kristo, sigurado ko na wala kang appetite na isakatuparan ito. Lalabas at lalabas ang natural mong pagkatao at wala kang panlaban sa iyong mga gawa ng laman, sa iyong mga kagustuhan dahil hindi ka nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Diyan ay makikita natin na lagi tayong bumabalik talaga doon sa pundasyon ng lahat ng bagay. Ang kapanganakang muli ng isang tao, ang pagtanggap niya ng Espiritu ng Diyos bilang selyo ng Diyos sa kanya, ang tunay na pundasyon niyan. Siya na rin ang tutulong sa atin na maibalik ang wangis ng Diyos sa atin. Kaya kung titingnan natin, bago magtapos ang lumang tipan, ay nangako ang Diyos na itatatag ang kaharian ni David na makikita natin na may dalawang tinutukoy ang Diyos nang ibigay ng Diyos ang pangako na mananatili sa walang hanggan ng kanyang trono. Natupad sa pamamagitan ng kanyang anak na si Solomon ang pansamantalang pananatili ng kaharian ng Huda, pero kalaunan ay dumating ang magtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos na galing sa salinlahi ni David, ang Panginoong Hesukristo na siyang magtatatag sa walang hanggang kaharian. Iyan ang ipinangako ko na ipagpapatuloy natin. Sana po ay makita nyo ang sequence ng ating ginagawa. Papunta na tayo doon sa pagwawakas ng lahat ng kaharian na sinasakop ng paghahari ng diablo at itatatag ang walang hanggang kaharian ng Panginoon Jesucristo na ito ay wala nang makakalaban. Ang gagawin ko ngayon ay ipapakita ko lamang muli sa inyo ang mga pangakong yon ng pagtatatag ng Diyos ng walang hanggang kaharian. At babalikan natin una sa lahat ang sinabi ng Diyos kay Haring David sa 2 Samuel chapter 7 verse 16. Basahin ko po. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. So yan po ang pangako ng Diyos kay Haring David. At ang pangakong yan ay tinawag ng Diyos din na tipan. This is a covenant with David, a promise na wala nang magagawa si David sapagkat siya ay nakaratay na sa panahon na ito.
Kaya matatawag ito na non-conditional covenant. Non-conditional covenant. At katulad ng sinabi ko na ito ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Para i-encourage ka, kapatid, ay nais kong makita mo ang katotohanan ito. Naiisip ko lang kung ano ang kalalagayan ng katulad ni Haring David sa kaharian ng Diyos na hindi siya katulad ng 24 elders, yung 12 tribe ng Israel at yung 12 apostles. Ano nga kaya ang magiging kalalagayan ng katulad ni Haring David sa walang hanggang kaharian ng Diyos? O isipin natin, ang iba pang mga tao na hindi kasali doon sa 12 tribes of Israel at doon sa 12 apostles, katulad ni na Abel, ang first martyr because of righteousness, si Enoch, ang first man raptured, si Noah, si Abraham, si Joseph, si David. At paniwalaan mo na hindi dahil meron tayong malaking posisyon ngayon dito sa lupa, ay hindi na tayo magiging katulad nila. There is a special place for them in the kingdom of God. At maalala ko nga yung sinabi ng Panginoon na kung nais nating higit na maging dakila kaysa kay Juan Bautista, ay dapat maglingkod tayo sa Diyos. May malaking sorpresa ang Diyos sa mga maglilingkod sa Kanya. Isa pang talata dito sa Isaias 9:6-7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord will accomplish this. So diyan ay makikita natin ang isa pang pangako ng Diyos. Napakarami nito actually sa banal na kasulatan, mga kapatid. Pero siyempre, kumukuha lang tayo ng ilan para ipakita ang katotohanan ito. Ito ay pangako ng Diyos para sa lahat ng Israel. Ang tinutukoy niya nung una ay tungkol sa gobyerno na itatatag, pero alam natin na yan ay katumbas ng kaharian na siya na rin binabanggit kalaunan. Pero nais kong mapansin natin, yung bahagi nating mga tao, iwanan na natin yung sa Diyos sapagkat Kanya yon, gagawin niya yon, pero ito po ang sinasabi niya na dapat ay maging aware tayo na ang trono ni David na ito will be upholding with justice and righteousness, na nangangahulugan na hindi dyan po pwede ang hindi matuwid. Now, gusto kong makita natin muli ang katotohanan ito. Ang Israel bilang kaharian ng Diyos, ang Diyos ang hari sa kanila, ang mga mamamayan ay yung mga galing sa Ehipto, nagpasimula sa maliit na sila ay dumami. At pagkatapos niyan, pagtawid nila sa dagat na pula, ay ibinigay sa kanila ang mga batas ng Diyos. Sa New Covenant naman, sa ating kapanahunan, ang iglesia, ang kaharian ng Diyos, si Jesus ang hari. At sino ang mga mamamayan? Sila ang mga nasa kaharian ng kaliwanagan na galing din naman sa kaharian ng kadiliman. Ganito ang sabi ng Gawa 26:17-28. Ito ay sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Gawa 26:17-18. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me. Ang komisyon na ito ng Apostle to the Gentiles na si Pablo, binabanggit ko yon para ipakita ang ating kalalagayan bilang mga hentil, pero hindi naman pinabayaan ni Apostol Pablo na hindi siya maging kasangkapan din sa mga Hudyo. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanya, turn them from darkness to light. Nailipat ka na ba mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kaliwanagan? Na ano ang ibig sabihin niyan?
na ikaw ay nandoon na sa pamumuhay sa katotohanan. Hindi na ikaw ang hari o reyna sa buhay mo, kundi si Kristo na ngayon ikaw ay namumuhay sa kaliwanagan ng Diyos, ang katotohanan ng kanyang mga salita. Nakawala ka na sa kapangyarihan ni Satanas at ikaw ay naging masunurin na sa Panginoon. Mga kapatid, ganito. Lagi kong sinasabi sa atin na tayo, ang natural natin ay itutugma natin ang ating mga sarili doon sa mga sinasabing ginawa ng Diyos na wala namang katotohanan, wala namang pruweba. Ang kinukuha lang natin ay yung posisyon pero hindi nakikita sa atin yung mga pruweba. Sasabihin ko po na may sorpresa ka pagharap mo sa anak ng Diyos. Siguradong isa ka sa itataboy sa kanyang kaharian. Away from me, you workers of iniquity. Kaya kung patuloy mong dadayain ang iyong sarili na hindi ka naman talaga pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa ngayon, magugulat ka sa bagay na yan. Ang mga mamamayan na ito sa kaharian ng Diyos ay mga individual na galing sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At sa ngayon ay lumalakad sa kapangyarihan ng banal na espiritu na naghahangad na lumaya sa anumang uri ng kasalanan. Matapat siya sa kanyang buhay, wala siyang pinagtatakpan, at kung meron siyang kakulangan ay mapagpakumbaba niyang tinatanggap. Ang teritoryo ng Panginoon sa New Covenant ay ang individual na puso ng tao. Ang mga batas ay batas ni Kristo at ang pag-asa ay sa walang hanggan. Nakafocus sila sa hindi nakikita. Ang kanilang kaaway ay ang unang-una sa lahat, ang kanilang laman. At sana'y makita rin natin ang pagkukumpara na ito. Ang Israel, they were delivered from Egypt, crossed the Red Sea as their water baptism in 1 Corinthians 10:2, and then from there ay tinanggap nila ang kautusan. Samantala sa sinabi ng Panginoon, Matthew 28:19, baptizing them, teaching them to obey all that I have commanded you. Aninagin niyo itong aking sinasabi at makikita ninyo ang typology ng kingdom ni God na Israel at ang kingdom ng Diyos sa New Covenant, ang kanyang church. Isa pang talata na pangako ng Diyos ay ang nasa Ezekiel 36:24-32. Basahin ko po ito ng mabilisan mga kapatid at nais kong malaman ninyo ang katotohanan ito. Na nung magsipangaral, magsipagturo ang mga apostol ay wala silang New Testament. Tanging ang gamit nila ay Old Testament at ipinapaliwanag nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nanahan sa kanila ang Old Testament in the light of the New Covenant. Actually, kung iisipin lang natin ang Matthew, Mark, Luke, John, karamihan sa kanila ay pinapatutuhanan yung mga kaganapan sa panahon ng Panginoong Jesucristo bilang pangako ng Diyos mula sa lumang tipan. They prove everything that Jesus was the promise from the Old Testament. Ituloy ko po ang pagbabasa rito sa Ezekiel 36:24-32. For I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries and will bring you back into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you the heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and to be careful to keep my laws. Verse 28. Then you will live in the land I give your ancestors. You will be my people, and I will be your God. I will save you from all your uncleanness. I will call for grain and make it plentiful, and will not bring famine upon you.
I will increase the fruit of the trees and the crops of the field so that you will no longer suffer disgrace among the nations because of famine. 31, then you will remember your evil ways and wicked deeds, and you will loathe yourself for your sins and detestable practices. I want you to know that I am not doing this for your sake, declares the sovereign Lord. Be ashamed and disgraced for your conduct, people of Israel. Bagamat malinaw na ang tinutukoy niya ay para sa Israel, pero alam natin na kalaunan ay isinasama na rito ang mga hentil. Sapagkat kung titignan natin ang pangakong ito ng Diyos ay tungkol sa New Covenant, ang era ng Holy Spirit o ng grace ng Diyos. At yan ay pinapahayag naman ng Diyos kung paano niya gagawin ang kahariang ito. At makikita naman natin na ang talagang highlight ng New Covenant, ang ating kapanahunan, ay ang banal na Espiritu. Siya ang gumagawa at maliban sa Kanya, walang kakayanan na ganapin ang kalooban ng Diyos katulad ng Panginoon na nag-introduce nito ay kailangang babaan siya at puspusin ng banal na Espiritu sapagkat siya ay naging katulad natin. Ang nais ko lang na ibigay na babala sa inyo rito ay ang mga kaganapan sa ating kapanahunan na marami ay imbento lamang ng tao, mga kasangkapan ng dyablo para muling ilhis ang mga tao sa katotohanan at sa plano at layunin ng Diyos na ito. Pansinin din natin na binibigyan ng emphasis yung tungkol sa mga batas, pagsunod sa mga kautusan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na yan ay nangangahulugan ng paghahari ng Diyos. Sana po ay makita natin ang katotohanan ito na lahat ng ito nagja-jive, nagkukonek talaga sila. Hindi sila nagkokontra. Kaya tandaan ninyo yung pamantayang ibinigay ko sa inyo sa pasimula pa lamang na ang Biblia kung mauunawaan lang natin ay hindi ito laban sa isa't isa. Kailangan ay hanapin natin ang katotohanan at huwag nating gawing magkakontra-kontra ang salita ng Diyos. At yan ang nangyayari sa marami sapagkat iniiwanan nila ang hindi tumutugma sa kanilang mga doktrina. Ipaalala ko lang sa inyo na tinuruan ko kayo kung paano basahin ng buo ang Biblia nang sa gayon ay unti-unti ay maunawaan nyo ang kabuuan nito. Tandaan ninyo na tayo ay nasa hermeneutics, right interpretation of the Bible, ang ating goal dito. Pinag-uugnay-ugnay natin ang salita ng Diyos. Tinitingnan natin yung mga magkokontra. At kung hindi lumalapat, ay malamang may problema. Bilang encouragement sa inyo mga kapatid, pag binasa nyo ang 28 hanggang 32, ay makikita nyo sa inyong mga mata na yung pangakong ito, yan ngayon yung kalalagayan ng Israel sa ating kapanahunan. Ini-encourage ko kayo na paniwalaan nyo ang Biblia. Bagsak na ang lahat ng kapaligiran ng Israel. Wasak na sila. Pero tingnan nyo ang Israel. Nagtatribe pa rin, magandang kanilang lupain, namumuha ang kanilang mga pananim sapagkat yan ay galing sa bibig ng makapangyarihang hari na siya ring may pangako sa mga kasapi sa iglesia na pinaghaharian ng Panginoong Yesukristo. Gusto ko lang basahin ng mabilisan itong sinabi ni Pedro sa Gawa 2:29 hanggang 30. Gawa 2:29 hanggang 30. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet and knew that God had promised him an oath that he would place one of his descendants on his throne. Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see decay. Mamaya ibabalikan natin ito, pero ipinapakita ko lang sa inyo that Jesus is the fulfillment of all the promises of God to put up an eternal kingdom for Him.
And now that is the church, the true church, the people, the citizens of the kingdom who has the Spirit of God. Punta tayo dito sa ikalabing-apat na pag-uusapan natin. Topic number 14 natin, the installation of God's kingdom. The installation of God's kingdom. At ang una nating pag-uusapan ay ang builder. The builder is Christ. The builder is Christ. He is the promised king in place of David. At nakita naman natin na I always have the scriptural basis sa lahat ng aking sinasabi sa inyo. At nang dumating nga ang Panginoon, first public message niya sa Matthew 4:17 ay ganito, Repent, for the kingdom of heaven has come near. At kung titingnan nyo ang Matthew 3:2, yan din ang introduction ng forerunner sa kanya na si John the Baptist. Later on sa pagtuturo ng Panginoon and almost at the middle of His ministry ay sinasabi niya ang Matthew 16:18 to 19. Matthew 16:18 to 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Unang nais kong sabihin sa inyo na mahalaga sa hermeneutics ay ito. Ang Matthew, Mark, Luke, John, bagamat tinatawag na New Testament, ay hindi po yan New Covenant. Hindi pa pumapasok ang New Covenant yan. Sila ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng Old Covenant. Kaya si Kristo ay kailangang tumupad sa lahat ng mga batas ni Moises at hindi siya dapat magkasala. Yun ang mga tinuro ng kanyang mga magulang sa kanya. At kung papansinin nyo, ay mamaya pa niya bigyan ng inaugurasyon ang New Covenant nang siya ay malapit ng dakpin, hulihin at patayin. This cup is the new covenant in my blood. Diyan pa lang mararanasan ng mga alagad ang introduction ng New Covenant. Ang New Testament ay transition po yan mula sa pagbabago from Old Covenant to New Covenant sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo, kahit siya ay nabuhay sa essence ng Old Covenant, ay nagsasalita na ng mga batas ng New Covenant. At dahil diyan ay minsan na hindi siya maunawaan ng mga tagapagturo ng mga kautusan. Sinasabi nila na binabago ni Kristo ang mga batas ni Moises dahilan para siya ay patayin. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ganito lang kasimple yan. Na kahit si Kristo ay nabuhay sa ilalim ng kautusan ni Moises at kailangan niyang tuparin ang lahat ng ito. I-check niyo ang Galatia 4:4. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng essence ng New Covenant, ng mga katuruan ng New Covenant, diwa ng New Covenant, ay hindi talaga siya magkakasala sa Old sapagkat parang mataas na version ito ng mababang version ng kautusan ni Moises. Kaya kung tayo ay mabubuhay sa mga batas ni Kristo, malayo na tayong magkasala pa sa mga batas sa Old. Pero hindi naman tayo kasali doon. Iba yung batas para sa Israel. Ang batas ni Kristo, pag hindi mo isinabuhay yan at iniisip mo ang Old, nagkakasala ka pa rin. Bakit? Ay di ba sabi ni Kristo, narinig ninyo nung una, huwag kayong papatay. Pumapatay ang mga Israelita kapag siya ay kumikitil ng buhay. Pero sa batas ni Kristo, sino ang may galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay pumapatay na. Narinig ninyo nung una, huwag kayong mga lunya. Pero sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, ay nangangalunya na sa kanyang puso sa babaeng yun. Kaya kapag ang isang tao ay iniisip niya na ang kanyang susundin ay mga batas ni Moises,
iiwanan niya ng Espiritu ng Diyos at wala sa kanya ang biyaya ng Diyos. Galatia 5:4. Yan ang danger ng hindi naunawaan ng isang tao ang mga dispensations na ito. So ulitin ko lang na ang Matthew, Mark, Luke dyan ay hindi pa implemented ang New Covenant. Transition pa yan, pagbabago pa lang mula sa Old, nagbibigay si Kristo ng mga batas sa New Covenant na kalaunan ay may implement lang pag dumating na ang Espiritu dahil kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos para matupad niya ang mga batas ni Kristo na mga supernatural. Kaya minsan pa ay babalikan talaga natin yung pundasyon ng lahat ng mga ito ay ang genuine born-again experience ng isang tao. Kaya yung mga nagkukunwari na tumanggap ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, sa halip na kayo nagkukunwari na parang tinutupad nyo ang mga batas ni Kristo na sa essence kayo ng New Covenant, umiyak muna kayo sa Panginoon. Lord, salamat sa pagbubukas mo sa akin sa katotohanan ito. Hindi ko ito naranasan pa talaga. Ayoko na magkunwari na born again ako. Gawan niyo ng paraan ng aking buhay. Panginoon, nagpapakumbaba po ako. At yan yung sinasabi ko sa inyo, na ako po ay lagi kong kino-question ang aking sarili noon. Lord, na born again ba talaga ako? And every time na nahuhook ako ng kasalanan, ay sinasabi ko sa Panginoon, Lord, willing ako na bumalik sa pagka-grade 1 o pagka-kinder. Balik mo ako doon, Panginoon. Yun po ang sinasabi ko sa Panginoon. Maging willing kayo na maging kinder o grade 1, hindi yung akalain nyo college na kayo, scholar na kayo, magaling na. Mga kapatid, pag walang pundasyon yan, sayang ang buhay. Binabalik-balikan ko yan sapagkat alam ko naman ang pinagmulan natin, ang kalalagayan natin, ang kinagisnan natin, ang kinamulatan natin na talagang matindi ang pandarayan ng dyablo. Kaya lang, hindi ka makakalaya dyan, hindi ka makakawala sa kamay ng dyablo hanggat may pagpipretend sa'yo. Nais ko lang sabihin ito sa inyo, mga kapatid. Nung ako ay nagpapastor sa Muntinlupa, dahil sa kalalagayan na tila walang kalayaan sa kasalanan, alam nyo, naglulupasay po ako sa Panginoon. Walang nakakakita. Hindi yung umiiyak tayo. Kaya parang nagpapakita tayo na okay tayo sa mata ng tao. Walang mangyayari sa'yo dyan. Dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Sigurado yan. Hanggat hindi tayo nagpapakatotoo doon sa sikretong buhay natin, sayang ang buhay na ipinagkaloob, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ngayon. Balikan natin itong sinabi ng Panginoon sa Matthew 16:18 to 19. At makikita natin, the church and the kingdom is interconnected. The church and the kingdom is interconnected. Naniniwala ako na ang rock, upon this rock na tinutukoy ng Panginoon dito, bagamat siya yung rock, pero ang tinutukoy niya rito ay yung revelation knowledge na ibinigay ng Ama kay Pedro na nagpamangha sa Panginoon. Kaya niya nasabi, upon this rock I will build my church. Ano yung revelation knowledge na yon? Yung paniniwala na si Kristo nga ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Thou art the Christ, the Son of the living God. Dahil kapag kaya ay sinabi mo sa mga Hudyo, nangangahulugan na tinanggap nila yung pangako sa lumang tipan na nandito na sa kanila, na si Kristo nga, bagamat sa kanyang abang kalalagayan sa kapanahunang iyan. Ang keys of the kingdom, mga kapatid, ay pinapaniwalaan ko na more revelation, knowledge from God. Pero ito ay makikita na lang natin na may kaugnayan sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkaroon ng revelation knowledge or revelation of understanding na kukontra sa Biblia. You will be in trouble. You will be in trouble with the Holy Spirit when you claim to have a revelation knowledge or revelation of understanding that will contradict the scriptures. Dapat talaga ay may suporta dahil tapos na. Kumpleto na ang Biblia na ibinigay sa atin para maging basis din naman natin.
Isang bagay pa rito sa sinabi ng Panginoon. Alam niyo, mas maraming tao, mas gugustuhan nila yung binding and loosing kaysa sa keys of the kingdom. Yung mga susi ng kaharian ng Diyos. Kaya tingnan nyo, ang daming nagbabinding and loosing, but they lack the keys of the kingdom. Ipaalala ko lang na pinag-uusapan natin ay the installation of God's kingdom, and we are talking about the builder. The builder is Christ. Malinaw yan na binabanggit sa Hebrews chapter 3, verse 1 to 6. Sana po ay basahin po ninyo. Hebrews 3, 1 to 6, hindi ko na babasahin para hindi tayo hahaba sa ating pinag-uusapan. Pero sana makita nyo yung comparison in between Moses and Jesus Christ. In between Moses and Jesus Christ. Ganon din naman, yung binasa natin kanina sa Acts 2:29, basahin ko lang muli. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet and knew that God promised him an oath that he would place one of his descendants on his throne. 31. Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see decay. Diyan ay makikita natin na yung puspos ng Espiritu na si Pedro ay pinapahayag niya, binubuksan niya ang mata ng mga tao sa katotohanan na si Kristo talaga ang fulfillment ng lahat ng mga pangako niyon tungkol sa darating na kaharian ng Diyos. Isang mahalagang maunawaan natin dito sa Jesus as the builder of the church ay kung paano niya binild ito. He built it with his life as a foundation. Ang buhay niya, ang ginamit niya. Pero alam natin na yan ay nagpapasimula sa paglisan sa isang kaharian doon sa langit. Kailangan niyang magkatawang tao na pupunta dito sa lupa for a multi-mission. Multi-mission, meaning maraming dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos. Pero sana po ay huwag nating maliitin yung iwanan niya ang kanyang kaharian sa langit, sinasamba nung mga napag-aralan nating mga trillions, hundred of trillions of angels. Pero para maibalik ang kanyang layunin, yung sinira ng diablo ay kailangan niyang magpakababa. Magpakababa na kunin ang ating kalalagayan, ang ating forma, ang ating kakulangan at kawalan ng magawa bilang mga tao. Kaya lamang siya nakagawa ng mga bagay-bagay ay dahil sa pananahan ng banal na Espiritu sa kanya, nagawa niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagmamalasakit at pagtupad sa kanyang layunin. Siya ay naging alipin, ang Diyos ay naging katulad ng kanyang mga nilalang. Tayo po ang tinutukoy ko dyan. His sacrifice, His death, and resurrection. Ano po ang makikita ko dyan? The building of the church is not about man's strategy or methodology. Ulitin ko. The building of the kingdom or the church is not about man's strategy or methodology. It is about life. Ang method ng Panginoon, ang estratehiya ng Panginoon ay ang individual na totally submitted sa will ni God. Siyempre, sila yung nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya ingat kayo sa mga estratehiya ng tao, yan ay bigla ang pagdami, yan ay pamamaraan ng tao na gumagamit yan ng easy gospel, wala yang totoong discipleship, mga sistema na gawa-gawa ng tao na nagbibigay sa kanila ng malaking karangalan at benepisyo, mga bagay sa mundong ito. Ingat kayo sa mga ganyan, mga kapatid. Huwag na kayong padadaya sa mga ganyan. Kung gusto mo ang method ni God, ayusin mo ang buhay mo at magugulat ka kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pero nais kong sabihin sa inyo, kung mahilig ka sa karangalan mula sa tao, approval ng tao, bagsak ka na. Kung nagpapakitang gilas ka lang sa mga tao, sasabihin ko sa iyo, kahit anong accomplishment mo, kinakasangkapan ka ng kaaway.
Pupunta na tayo dito sa ikalawang bahagi ng ating topic number 14, the installation of God's kingdom, and we are going to talk about the building or the kingdom, and it is the victorious church. Bago ko i-explain sa atin, ay nais ko naman kayong dalhin sa typology ni Eva at ng iglesia. Kung malala ninyo doon sa Genesis chapter 2, beginning verse 20, basahin ko po para makita natin ito. Sabi niya, "So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. The Lord God made a woman from the rib and taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, This is now the bone of my bones, the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of the man. That is why a man leaves his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." Ang nais kong makita natin dito ay yung larawan ni Eva na kalarawan ng iglesia. Si Adan ay anino ni Kristo sa pasimula. Tama po ba yan? At kung papansinin niyo rito, para bagang nakaligtaan ng Diyos na kailangan pala ni Adan ang kasama. Nung una, medyo kinwestiyon ko ito, bakit kung all-knowing si God, bakit nakaligtaan niya, nabigyan ng babae itong si Adan? Wala naman akong pinagsabihan noon. Talagang tinatanong ko si Lord, Lord, bakit nakaligtaan mong bigyan ng babae si Adan na kailangan niya pala bilang katulong niya? Kalaunan ang sagot ng Panginoon. Siya ang larawan ng iglesia na hindi kasabay ng Panginoon na lumabas mula kay Kristo ang iglesia. Katulad ni Eva na mula kay Adan. At sana ay makita natin pareho silang babae at kung paano si Eva ay naging katulong ni Adan, disenyo ng Diyos yun, ay ganun din naman ang iglesia na katulong ng Panginoon sa pagpapalaki ng kanyang kaharian o ng iglesia. Nakukuha po ba ninyo ang ibig ko sabihin? Kung hindi yan klaro sa inyo, ilabas niyo po sa virtual at ipakita ko po sa inyo. Pangalawa na nais kong makita natin dito is that the building and the kingdom is the church. The building and the kingdom is the church. Christ is the builder, the building is the church. And the church is the kingdom of God. Malala niyo yun sa Revelation 1:6. He has made us to be a kingdom and priest to serve our God. Pero tandaan natin makita niyo yung deception ng diablo dito, yung pandaraya ng diablo, because every installation of religion, building, group, organization call themselves a church. Pero nakita na natin yan doon sa sinabi ni Pablo kanina sa Acts 26:17 to 18. Na ang mga tao, ang iglesia ng Diyos ay nabuksan ang kanilang mga mata. Nabuksan ang mga mata ni Adan at ni Eva sa kanilang kahubaran. Ngayon naman ay binubuksan ng Diyos ang mga mata ng mga mananampalataya na may pag-asa sa kanilang kahubaran. There is a cloth of righteousness and that cloth is Christ. Kaya sabi niya, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Kaya kung nakikita mo pa yung kahubaran, kawalan ng magagawa, kawalan ng kapangyarihan sa kasalanan, hindi pa nabubuksan ang iyong mga mata na merong pag-asa sa matuwid na buhay at si Kristo yan. Kung si Adan at si Eva dahil sa kasalanan ay pinalayas sa Garden ng Eden, tayo naman ay tinawag ng Diyos na lumapit sa Kanya. At ang puno ng buhay natin ngayon ay si Kristo na nagbibigay ng buhay. Kumakain ka ba ng masarap sa Kanya? O patikim-tikim ka lang? Isang chapter, 2 chapter, 3 chapters a day, ay mahiya ka naman. Subukan mo namang magpiesta sa pagkain ng buhay. Nang sa gayon ay managana ka. Now, tingnan niyo ito Bubuksan niya ang ating mga mata. Ililipat niya tayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Inexplain ko na yan.
at mula sa kapangyarihan ni Satanas sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, alam mong ikaw ay nasa kapangyarihan ni Satanas kung hindi mo kontrolado ang iyong sarili na gumawa ng kasalanan. Maya't maya, bagsak ka sa pamantayan ng Diyos. Kung aaminin mo lang yan, magkaroon ka ng pag-asa na lalaya sa kalalagayan niya. So ipinapaliwanag ko sa inyo kung ano ang building na yan, kung ano ang kingdom na yan. It is the church, it is a church na mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Siya ang pangako ng Panginoon nang sabihin niya, upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades will not prevail against it. So the building, the church, the kingdom of God are the people who are sealed with the Spirit of God. They are sealed with the Spirit of God. Sila yung mga totoong na born again, born of water and Spirit. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung selyo ng totoong pinaghaharian ni Kristo. The seal is the Holy Spirit. John 6:27. Do not work for food that is spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him, God the Father has placed his seal of approval. Ginamit ko lang yan para ipakita sa inyo na without the Holy Spirit, I believe Christ cannot do the will of the Father. Mauwi siya sa katulad ng mga Hudyo na nag-fail sa mga batas ni Moises. But because of the Holy Spirit, which the Father have sealed him, is a seal of approval. 2 Corinthians 1:21-22. 2 Corinthians 1:21-22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set his seal of ownership on us, and put his Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Ang daming katotohanan dyan, pero ang pinapakita ko lang sa inyo. Without the Holy Spirit, there is no seal, approval of God na tayo ay sa Kanya. Kaya magdidwindle ka kung ano-ano ang gagawin mo. Please, huwag niyong pagtakpan ng pagiging relihiyoso ang mga kakulangan na yan. God is near to the broken, the contrite in heart, na umaamin sila sa kanilang mga kakulangan. Ephesians 1:13-14. And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing of our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So parehong mga talata na nagpapakita na sinelyuhan ng Diyos ang mga Kanya. Kung meron kayong question dito sa Ephesians, sapagkat parang hindi naman kailangan bautismuhan para tumanggap ng Espiritu, mga kapatid, itanong po ninyo at sasagutin ko po yan sa ating virtual, sapagkat yan ang ginagamit ng marami na by faith alone ay tumatanggap na ng Espiritu, hindi na kailangan ng bautismo. Diyan makikita nyo na pinagkokontra-kontra nila ang banal na kasulatan dahil yan ay kakontra sa sinabi ni Pedro. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and that you may receive the gift of the Holy Spirit. Paano ngayon yan may re-reconcile dito? Itanong niyo po sa virtual at ipapaliwanag ko po sa inyo. 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with his inscription, the Lord knows those who are his, and everyone who confesses the name of the Lord must turn from wickedness. You know that you have the seal of God. You are the building of God, part of his kingdom. If you are struggling against your disobedience and wickedness. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo kukulangin ng mga ebidensya na ibinigay ng Biblia, tanda ng pagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Pero ang tao ay gumawa na naman ng mga ebidensya na madali yung nasa kanya at minsan ay walang kinalaman sa pagtatagumpay sa kasalanan. Ang ginagawa nilang basihan ay ang mapayapa, mapagpala, mga biyaya sa mga bagay sa mundong ito.
Yan ang basis ng kanilang anointing. Mga unbiblical basis o kaya ay based on the blessings of the old covenant. Ang dami nilang inimbento na palatandaan daw ng pananahan ng banal na espiritu para sila ay madaling pumasa bilang mga anointed. Kaya kung babalikan mo yung Ezekiel 36:24 to 27, makikita mo yung mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay magiging mga mapagpasakop sa mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hebrews 1:9 sabi doon, you have loved righteousness and hated wickedness. That is one of the evidences of Holy Spirit na ang tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. If you have the anointing of God, you will defeat the power of the world, the alluring power of the world. Your success and victory have to do with the overcoming of sin, defeating the works of the flesh, freedom from worldliness, and overcoming Satan's scheme. At sa aking pagwawakas ay nais ko lang basahin sa atin ang Revelation 12:11. Revelation 12:11. They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. How to triumph over Satan, who is the king of this world, using the world and alluring our desires of the flesh. Sabi rito, they triumph over him by the blood of the Lamb. Nangyari na ba yan sa buhay natin? When we believe that only Christ has the amount to pay for our sins, and that is His blood, we were saved from the penalty of our past sins. Pero meron pa siyang sinabi, and by the word of their testimony. Ano ibig sabihin nitong by the word of their testimony? Pag tinignan ninyo ang mga sinulat ng mga apostol, lalo na kay John the Beloved, ang tinutukoy niya na word of testimony is that the believers believe that Christ came in the flesh like one of us. They testified about that, but Jesus did not sin, na nangangahulugan because of the indwelling of the Holy Spirit na nangangahulugan na ang mga mananampalataya din naman na umaangkin na sila ay may Espiritu ng Diyos have that word of testimony. Christ came in the flesh, victorious, ay magtatagumpay din sila laban sa kasalanan. They did not love their lives so much as to shrink from death. Nangangahulugan yan, naghandang pagsasakripisyo hanggang kamatayan, huwag lang mahulog sa nakamamatay na kasalanan. Ganyan ang ating Panginoon. Basahin nyo lang po, Hebrews 5:7. Ngayon po mga kapatid, pag nakukuha nyo itong mga sinasabi ko sa inyo, pag ito ay naunawaan ninyo at pinapaniwalaan ninyo at sinasampalatayanan ninyo, mas madali nyo nang maunawaan ang kabuuan ng Biblia. Tulungan ka nawa ng Panginoon sa iyong pagsisikap na maunawaan ang katotohanan. Patuloy na sumagana sa atin ang kanyang dakilang biyaya. Magandang araw po muli sa bawat isa. God bless po sa ating lahat.